Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga, araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Ramil Madriaga. Wala pa pala akong na matagal ko na itong content pero hindi ko pala nagawa Ang title ko po ngayon ay If Ramil Madriaga Will Testify, Sarah Could Not Hide. Yan po ang title ko. Patungkol po ito sa balita noon, matagal na lumantad na ito si Ramil Madriaga na dating aide o coordinator o confidant o dating staff ni Sarah ay bumaliktad na. Ayan po ngayon kung talagang ito ay mag-testify, kung talagang totoo yung sinasabi niya na siya ay mag-testify na kasi nabwisit daw siya Nabwisit siya dahil hindi siya pinanigan ni Sarah. Ang pinanigan ay yung kalaban niya, si Harry Roque. Naglaban pala yan sa asunto sa lupa sa Bataan. Ay nangamkam ng lupa ito si Harry Roque, ikta-iktarya. Ngayon, tinulungan ni Madriaga yung mga tao dun sa Bataan. Ay naglaban sila ni Roque. Ngayon, ang kinampihan ni Sarah ay si Roque. Kaya ito ngayon si Madriaga ay masama ang loob. Kaya bumaliktad na siya at yung isinuplong na niya ito si Sara Duterte. Isiniwalat na niya yung mga pinaggagawa nila. Ayan po Ngayon, if Ramil Madriaga will testify, Sarah Could Not Hide. Yan po ang title ko ngayon. At bakit ko naman sinasabi yan? Ay mayroon po akong basihan po o may backup ako, yung Biblia. Opo, yung Biblia. Nakasulat po yan sa Biblia. Opo, nakasulat po yan sa Biblia na kung ang mag-testify sa'yo o mag-testify laban sa'yo ay yung dati mong kasamahan, hindi ka uubra. Yan po nakasulat po yan sa Biblia Ay akala nyo lang siguro ay nangyayari yan sa tunay na buhay. Nakasulat din po yan sa Biblia. Kaya maaasahan po natin yan. If Ramil Madriaga, the former confidant of Sara Duterte, will testify, Sara Duterte cannot hide. Yan po. At hindi niya pwedeng salagin yung mga ibabato sa kanya. At hindi niya pwedeng i-ignore. Kung kalabang kasi, pwedeng i-ignore po Opo. Ay hayaan mo siya. Kalaban yan hindi ba? Ang iisipin lang po ng mga tao, natural lang, ay sinisiraan lang yan. Kasi kalaban Hindi ba? Ganun lang po yan I could ignore it. Sabi po ng Biblia. I could hide or I could ignore it. Wala lang. Baliwala. Or I could fight. Sabi po ng Biblia. Kung ang mga enemy ko ang humaharap sa akin o tumataas sa akin, laban sa akin, tumataas sila, maraming pwedeng gawin. I could hide, I could ignore, or I could fight. Hindi ba? Pero ay kung confident mo, paano yan, hindi ba?
Ayan po eh. At sa tunay na buhay po, sa tunay na buhay ay nasaksihan natin noong binitray ni Juan Ponce Enrile si Tandang Marcos, hindi ba? O binitray niya, hindi ba? O natanggal si Marcos, hindi ba? O nung binitray ni Chavit Singson si Irap Estrada, binitray. O sa bagay, lahat po ng betrayal mayroong dahilan eh. May mga dahilan yan. Pati si Enrile, parang yung dahilan niya ay reasonable po. Kaya niya binitray si Marcos noon. May mga reason sila at yung reason nila ay may lohika. Ayan po ay kasi sabi ni Enrile, ang sabi niya tinanggalan na ng security escort si Ungpin at tinanggalan na din yung mga baril niya. Ay kami na ang susunod, sabi ni Kwan noon sabi ni Enrile Si Secretary Ungpin, sabi niya, tinanggalan na ng mga baril at saka mga security escort. Ay kami na ang susunod. Ay nag-regroup na sila. Ayun, nagkodita na sila. At ito naman si Chavit Singson, kaya naman binitray niya na si Irap Estrada dahil naman sa waiting. Gustong ibigay ni Irap Estrada ang waiting, buong waiting po kay Atong Ang. Dahil nga ay genius daw si Atong Ang. Gambling genius. Ay nagalit si Chavit Singson. Ay bakit mo tatanggalin sa akin ang Ilocos, hindi ba? O ang Norte, hindi ba? Ayan na, binitray na rin niya. Ayan po At ito ngayon, si Ramil Madriaga ay hindi pala siya kinampihan ng pamilyang Duterte. Iniwanan siya sa ere. Nabilanggo nga siya Dahil sa sinampahan ng kaso ay yung isa siguro ay totoo, ayan, nakabilanggo siya. Ay masakit po yun, hindi ba? Na inaasahan niya, natutulungan siya. Hindi na nga natin po malaman kung sino ang nagbitray talaga dyan Dyan sa kwento na yan, hindi na natin malaman kasi nga may mga reason po Maari iniisip ni Madriaga, binitray siya. Maari naman iniisip ni Sara, binitray siya. Ganun po yan Pero kahit ano pa yan, ay mananaig po itong nasa Biblia. Opo. Kaya nga, isi-share ko po sa inyo. At para may kaunti kayong nalalaman sa pakikinig. Mayroon kayong mapupulot na istorya o aral o wisdom. Opo, ito po ang nagsalita po nito ay si David. Pero ito po ay patungkol dun sa binitray siya ng Chief Defense Minister niya at saka Legal Counsel, si Antinopil. Binitray siya. Kasi si Antinopil, yung defense minister niya, sumama doon sa anak ni si Absalom, anak ni David, si Absalom. Nag-mutiny kasi si Absalom ay nilabanan niya yung tatay niya. Natalo si David, napaatras sa bundok. At ito nga, Psalms 55 ang naisulat niya. Pero ito po ay nangyari kay David, nangyari din ito kay Jesus Christ. Kasi binitray din si Jesus Christ Binitray siya noong kasamahan niya, si Judas nga. Sa 12 disipulo niya ay isa doon binitray siya. Ayan po Kaya very po ito powerful itong verse na ito.
Ito po ang sinabi ni David, Destruction sa Psalms 55 verse 11 hanggang 13. Destruction is within, oppression and deceit never leave the streets. If an enemy, pero ito po ay version na ito ng New International Version kasi nga ang hirap intindihin kung yung old version. Kaya ito na ang pinili ko. If an enemy were insulting me, I could endure it. Sabi ni David, if an enemy is insulting me, I could endure it. If a po, enemy din po yan yang po. If an enemy were rising against me, I could hide. Ayan po, magtatago lang siya. Yung una, i-ignore niya. Pero sa iba kasi ay I could fight I could fight ang nakasulat. Pero dito, I could endure it. Sabagay, halos parehas lang yan, Halos parehas lang yan. Yung isa, I could hide. O I could ignore kasi sa iba Pero halos parehas lang yan But it is you, sabi niya, a man like myself, my companion, my close friend. Close friend niya Yun si Antinople kasi nga defense minister niya. At yun namang isa, si Absalom ay anak niya. Binitrading siya, napatakbo siya. Natapel yung kaharian niya pero ilang buwan nag-alsa ang mga tao, nakabalik si David sa kaharian. Ayaw kasi ng tao doon sa anak, doon kay Absalom. Pero mahabang istorya po yan, Mahabang istorya. Bakit nagkaganon? Bakit si Absalom ay nilabanan niya yung tatay niya? Mahaba pong istorya yan. Family dispute yan ni-rape kasi yung kapatid ni Absalom. Ni-rape nung kapatid din niya. Si Onan ata yun. Ni-rape yung kapatid niya. Ay kapatid din niya yung nang-rape. Ayaw parusahan ni David. Kasi anak din niya Kaya nagalit si Absalom, nagrebelde. Nagtayo ng sariling military at yun na nga. Nagsimula lang doon sa ni-rape yung kapatid niya, ayaw parusahan ni David. Kasi anak din niya yun ng rape Ay ayaw pang pakasalan. Ayaw pakasalan nung nang rape. Kaya pinatay ni Absalom at nagtago na siya. Pero nagtatag siya ng army niya. At yun nga, napatalsik niya ng ilang buwan lang naman, napatalsik niya si David. Destruction is within, oppression and deceits never leave the street. If an enemy will insulting me, ang sabi ni David, I could endure it. If an enemy were rising against me, I could hide. But it is you. Ikaw sabi niya a man like myself, my companion, my close friend. Sa iba po, ang nakasulat ay my confidant, my close friend, or my best friend. Ito naman, a man like myself, a man of my own making. Sa iba po, ay iba-iba po ang nagsusulat pwede namang isulat yun kasi nga si Enrile ang nagpa-asinso dyan sa kanya, si Marcos hindi ba? Kaya, a man of my own making. Hindi ba? Pwede binihisan niya ng kapangyarihan po Naging defense minister, naging finance minister, si Enrile, naging justice minister. Ang dami pong hinawakan ni Enrile. Kaya, naging makapangyarihan. A man of my own making. At yun ang lalaban sa'yo ay
Nakasulat po sa Biblia eh. Hindi nakasulat. Hindi nakasulat, pero ang payo ko po sa inyo, read between the lines. Hindi po nakasulat na hindi niya kakayanin. Pero, ay ganyan po ang ibig sabihin niyan eh. But it is you, sabi niya eh. Ikaw na dati kong kaibigan o best friend kita, na pinagkakatiwalaan kita, na a man of my own making. Ay hindi niya kayang labanan, hindi ba? Ayan po ang sinasabi ko. Kaya ito si Sara Duterte, if Ramil Madriaga will testify, Sara could not hide. Ayan po Ngayon ay nangyari po hindi niyang kay Jesus Christ. Opo. Ito po at babasahin ko lang po Matthew 26 verse 14 hanggang 16. Ito po yung kwento naman kay Jesus Christ. Kaya ito po kwento kay David, nangyari din kay Jesus Christ nung sinabi ni Jesus Christ na yung kasama ko kanya na kumakain ay simple, sabay-sabay silang kumakain po yan, hindi ba? Yung kasamahan ko, yung friend ko, sabi niya, will lifted up his heel against me. Ayan po. Yung sakong ay tataas yun against Jesus Christ. Lifted up his heel against me. Ayun po ang sinabi. My best friend will lifted up his heel against his heels against me. Ayan po Ngayon ay ito po Matthew 26. Ito po ang kwento diyan na nakasulat sa Biblia. Ito po ang pinili ko. Pero halos lahat nakasulat itong betrayal. Anong nangyari sa nakasulat po yan sa 3 gospel. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" And they set out for him 30 pieces of silver. And so, from then on, Judas looked for an opportunity to betray Jesus. Ayan po, hindi ba? Dahil sa pera, hindi ba? Binitray niya. Dahil sa 30 pieces of silver. Ay silver po ang kwan noon eh. Ang pera noon eh. Yung coin. Basahin ko lang ulit Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked. Tinanong niya po yung magbabayad sa kanya, yung mga chief priest at saka, yun nga what are you willing to give me if I hand him over to you? Tinanong niya, hindi ba? Anong ibibigay niyo sa akin? Sabi niya. At iyon na nga, ang napag-usapan nila, and they set out for him 30 pieces of silver. So, from then on, Judas looked for an opportunity to betray Jesus. Ayan po. At naisagawa yung betrayal doon sa Garden of Gethsemane, hindi ba? At ay yun na, istorya na po, hindi ba? Ngayon ay bakit ko pinili ito? Ay ayan na nga po dating confidant si Madriaga. Paniniwalaan po ng tao Paniniwalaan po ng tao. At ito pa, yun nangyari kay Duterte. Hindi ba? Ay dati niyang confidant din si si Las Cañas na bumaliktad, hindi ba? At saka si Mutabato, dati niyang triggerman, hindi ba? Bumaliktad din. Paniniwalaan po ng tao At ngayon nga, nasaan na si Duterte ngayon? Nakakulong. Hindi ba? Nakakulong. Ayan po Kaya tama po ang Biblia Kung ang nagsuplong sa'yo ay dati mong kasamahan, at ito nga ay isisingit ko na lang po ito si Joel Villanueva.
Nakita ko kanina sa YouTube, umaarte, hindi ba? Oh, umaarte. Ay wala nang totoo sa tao na yan eh. Hindi ba? Paanong hindi paniniwalaan yung korupsyon na ginawa ni Joel Villanueva? Ay yung mga kasamahan niya nagtestify na Oh, mga kasamahan po hindi lang isa. Kung isa lang ay baka hindi pa paniwalaan Ay marami po nagtestify na at nagbalik na ng pira. Paano hindi pa paniwalaan yan, hindi ba? May naka-record sa disbursement ng DBM. Naka-record din sa kuha na may mga ganong pira. Paano hindi paniwalaan yan? Hindi ba? Isinisingit ko lang po kaya ito si Joel Villanueva ay baka ito nga ang susunod na makukulong kay Bong Revilla. Dati kasi ang frontrunner ay si Jinggoy Estrada, pero parang nag-slow down hindi ba? Ay kasalanan nila yan, hindi ba? Kasalanan po nila yan. Pero ako, ang tinitingnan ko po dyan, ang sign of time, kailangan alam natin tumingin pag ang nag-testify laban sa'yo, dati mong kasamahan, wala ka nang ligtas. Kasi pati suot na baro mo, alam niya Pati oras, kung talagang siya ang nagdala ng pira ay hindi ka lulusot. Anong oras, saang lugar, anong suot mo na baro. Hindi ba? Kumplito yan Kaya mahirap po hindi paniwalaan Hindi ba? Kung ang dati mong confidant o ang dati mong kasamahan ay isinuplong ka, nung bata kasi ako ay ikikwento ko lang po saglit may nagnakaw ng mga alambre namin na tinik. Pero nung nabalitaan ko, halos lahat pala ng bahay ninakawan. Pero kami ang pinakamarami alambre na tinik. Ngayon ay naghahanap kami. Pero alas 4 ng hapon, ninakaw kasi gabi ay umaga ay nakita namin wala na yung mga alambring tinik Alas 4 ng hapon may namatay. Yung pala nagsaksakan na yung nagnakaw. Yung nagnakaw nagsaksakan na sila. Bakit? Ay hindi sila magkasundo sa partihan nung ninakaw nila. Bininta nila kasi sa malayong lugar sa yung mayroong rancho ng baka, doon nila bininta. Naubos doon sa buong baryo namin, naubos yung mga alambring tinik na nakatago. Nakatago yun sa amin Naka-safety, ay namatay. Iyon ay kasi nga, ay malaman namin, ay sila pala ang nagnakaw, grupo sila. Umarkila sila ng jeep. Ay yung driver at saka yung may-ari ng jeep namatay. Yun po kaya nga kako paniniwalaan po hindi ba? Kasi nga na-expose sila Pero hinayaan na namin kasi nga mga kamag-anak din namin mga pinsan namin, kakilala. Nagkatuwa lang kako yan. Ganun lang. Ay yun na nga basta ang magsuplong sa'yo ay yung dati mong kasamahan ay wala kang lusot. Kasi nasa Biblia po but it is you. Hindi ba? May confidant, may best friend. Wala kang lusot Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po tayo sa ating pakikinig na wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.